8:50 p.m. August 8, 26, Power sa Part 2, Evening Shmarp. Happy weekend. Nagsisimula ang pelikula sa isang bagong kasal na sina Arjun at Mira. Papunta sila sa isang party ng isang kaibigan habang naglalambingan sa elevator. Sa pagtitipon, abala si Arjun sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, habang si Mira ay pumunta sa terrace upang kalihim na manigarilyo kasama ang ibang babae. Habang lumalalim ang gabi, biglang nakatanggap si Mira ng isang agarang tawag mula sa kanyang opisina na humihiling sa kanyang agarang pagdating. Isinaalam ni Mira kay Arjun ang tungkol sa tawag. At mukhang nadismaya ang lalaki dahil ito ang ikatlong beses na nangyari ito. Nang sandaling iyon, lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Arjun at inalok na ihatid siya sa bahay para kahit mag-isa na lang si Mira dala ang kotse nila. Dahil ayaw ni Mira na masira ang gabi ng kanyang asawa, nagpasa itong umalis papunta sa opisina ng mag-isa. Habang nagmamaneho, humintay siya sa pulang ilaw at nag-scroll sa kanyang playlist. Nang sandaling iyon, may nakaranging tandem na dumaan sa kotse habang nakatitig sa kanya. Nang maging berde ang ilaw, nagpatuloy si Mira sa biyahe ngunit mabilis na hinarangan siya ng motor. Paulit-ulit siyang bumutina ngunit hindi sila umalis. Nang mapagtanto ang panganib, mabilis na tinawagan ni Mira si Arjun ngunit biglang pumreno ang mga riding in tandem. Sinubukan niyang umatras, ngunit may isa pang kotse na nakaharang mula sa likuran. Bumaba ang isa mula sa motorsiklo at binasag ang bintana ng kanyang sasakyan gamit ang isang pamalo. Sa halip na magpanik, buong tapang na tinapakan ni Mira ang accelerator at lumarurot palayo sa pinangyarihan. Muntik pang mabangga ng isang truck. Kinabukasan, pumunta sina Arjun at Mira sa istasyon ng pulisa upang maghain ng reklamo, ngunit sinabi ng opisyal na wala siyang magagawa dahil hindi napansin ni Mira ang plaka ng motorsiklo. Sinisubukang magbigay ng kaunting pag-asa, inimensahe ng pulis na kumuha sila ng lisensya ng baril para may dala sila bilang pag-iingat sa kaligtasan. Habang nagmamaneho pa uwi, sinubukan ni Arjun na pakalmahin si Mira na inimentaheng kalimutan na nito ang insidente. Pinagabihan sa bahay, habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain sa opisina. Napansin ni Arjun na hindi pa rin napakali si Mira. Upang pasiglahin ang kanyang loob, inimentahin ni Arjun na lumabas sila bukas upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Dahil dito ay napangiti si Mira. Kinabukasan, pinangunahan ni Mira ang isang presentation meeting sa kanyang opisina. Habang itinapaliwanag niya ang kanyang pananaliksik, tinawagan siya ni Arjun ngunit abala ito sa presentasyon. Ipinagpatuloy ni Mira ang kanyang presentasyon. Napahanga ang kanyang mga kasamahan at nakita rin ang kanyang boss na kahanga-hanga ang ideya. Nagpatid at tulong sa isang mungkahing na pag-isipan muna ito bago tapusin. Pagkatapos ng tulong, nagseselos ang isa sa kanyang mga kasamahan na nagsasabing mas madali para sa mga babae na makuha ang atensyon ng mga boss. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mira ang kanyang kalokohan at lumabas ng opisina. Sa labas, nakipagtalo ang security kay Arjun. Idiniit na ilipat niya ang kotse sa parking area. Ngunit aktong lumabas si Mira at magkasama silang umalis. Nagpatuloy sila sa biyahe hanggang sa nakuhaw si Mira. At humingi ng tawad si Arjun dahil nakalimutan niyang magdala ng bote ng tubig ngunit hiniling niya rito na ibigay sa kanya ang mapa. Nang buksan ni Mira ang dashboard, nakakita siya ng isang bote ng tubig at isang bagay na mas ikinagulat niya, isang paklete ng